Paalis na kami ngayon para sa practice sa aming simbang gabi, sa aming rehearsal. Sama na lahat kasi ang aga ng rehearsal eh. Diretso na sa mamaya sa simbang gabi. Hindi na kami aalis after ng practice, doon na lang kami tatambay. Pero late na kami makakarating. Yun, sige, see you sa St. Gerard's simbang gabi. Pull it forward. 2 PM nga, umalis na kami ng bahay, ano? At ito, ilang oras na kaming nakatambay dito sa church for our practice. At ilang oras pa rin ang pag-i-stay namin dito kasi nga ang aming simbang gabi, ang caroling namin is mag-start ng 6:30 and ang mass is mag-start pa ng 7. Bago yun matapos, siguro pasado 8 na. At pagkatapos, meron pa kaming kainan. Siyempre, yun na hindi mawawala dito sa St. Gerard's. Every simbang gabi, lagi kaming may hep-hep. Hooray! Oo, hep-hep. Doon sa kinalakihan kong lugar sa Pilipinas, ang tawag namin sa pakain after ng simbang gabi ay hep-hep. Ayan, sa wakas, unti-unti nang dumadami yung mga tao na dumadating para sa mass. At konting sandali na lang, mag-i-start na talaga kami ng caroling namin. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, yung paglipat namin ng bahay, nag-iba na rin kami ng parokya na pinupuntahan para sumimba. Hindi ko ma-explain pero iba talaga yung pakiramdam namin tuwing bumabalik kami dito sa St. Gerard's para mag-serve at magsimba. Ito yung unang community namin at iba pa rin talagang pakiramdam kapag nandito ka dahil maliit lang to na parish. Halos magkakakilala kami, yung mga tao, maliit lang ang populasyon pero masaya at nandoon yung sense of community na mararamdaman mo every time na sumisimba ka dito. Every now and then kapag nakakausap namin yung aming director sa choir at saka yung mga ibang members, talagang sinasabi nila na sana ay maisip namin na bumalik dito at dito pa rin kami mag-church para makasama nilang kumanta. Kaya naman pinag-iisipan din namin mabuti dahil nga nakakamiss din talaga yung samahan namin dito at yung bonding ng bawat isa. The next day. Wow! Nakakatuwa ang weather at ang aming temperature ngayong araw. +9. Akalain niyo yun. So after ng mga malalang snow at temperature na halos umabot ng malamig pa sa -30, ito siya ngayon. Ang bilis magbago, di ba? Dito sa Calgary. Sobrang sunny today. Tingnan niyo naman. Ito ay punong-puno na ng yelo ang mga daan namin. At ito, susundo na naman tayo. So dito talaga sa Calgary ay kakaiba ang weather dahil dito meron tayong Chinook na mainit na hangin, ano? Na minsan bigla-bigla na lang niyang tutunawin yung mga yelo kahit gaano kakapal yan, di ba? So nakikita nyo dito sa back alley namin, dito sa parking ko dito. Ayan, ang tigas na yelo niyan, pero ngayon ay naging tubig na siya at umaagos na dahil nga sa init ng panahon, oh. Umaagos yung tubig, oh. Parang spring ang dating, di ba? Medyo paiba-iba dito ang weather, hindi mo malaman. Ngayon ay mainit, biglang mag-extreme or biglang mag-snowstorm, di ba? So unpredictable, kumbaga. So tingnan na lang natin and we'll see how it goes pagdating ng Pasko, kung ano yung sitwasyon natin. Syempre i-vlog natin yan, Christmas natin. Kasi syempre siguradong masaya yung Christmas ulit natin kasi kasama natin ang mga kapamilya natin dito at mga malalapit na kaibigan. And for this year's Christmas, kami ang mag-host dito sa bahay, ano?
kaganito ang kalsada, diyan ka lalo huwag magpapawala ng ng windshield washer. Kasi pag nakasunod ka sa mga ganito sasakyan, lalo na sa highway, nako, konting saglit lang puting-puti na yung windshield mo putik na yung windshield mo. So napakahalaga na huwag ka mauubusan, no, habang nananakbo. Huwag ka mauubusan ng windshield washer. I-top up mo na agad bago ka pa umalis ng bahay kasi ang hirap, hindi ka makakakita. Araw-araw nga pala may team ang mga bata. So ngayon nga pala araw na to, sila? Santa Hat Day. Ayan, ang mga Santa ko. Wala, saan kaya kay Kuya Santa Hat? Wala, si Johan lang ang naka-Santa Hat. Kanina umaga naka-hat yan Liwanag. Nagbabahan na ka mo doon. Ang sakit niya, ang lakas ng tulo ng Hindi ko alam kung kailangan ilagay ba natin yung alulod ng bahay muna Tinanggal ko na nga kasi winter Pero tingnan mo yung kanila, nakalagay pa Oo. Kasi napupunta sa pader natin yung lagyan nga muna natin. Ano lang natin ibalik. Okay na? Johan? Nagbabaha ka mo doon sa Sa Dahan-dahan lang ako. Pick up drop. Oo. Grabe nga ang paglulusaw. Tayo naman guys, positive 9 tapos windy, kaya talagang paghihip ng hangin, lusaw talaga yung kasi warm yung hangin. Yung presentation ko na ginawa ko mag-isa. Nag-group presentation. Naka 95 naman ako. Wow! Ginawa mo mag-isa? Oo. Paano yung mga groupmate mo? Di kasama sila sa grade. Kasama sila? Oo. Napakasakit naman ang sakit naman noon. Ikaw lang mag-isa naghirap. Sino nag-present? Ikaw lang din mag-isa? Hindi naman presentation. Siya, di ba? Project. Sinubmit mo lang siya ng project. Pero yung yung isang Asian na kasama ko doon na friend ko. Na Korean. Naka 100 siya lang din gumawa. Napakaswerte naman ng mga Sabi nga niya, kagrupo niyo. yun nga, iba yun yung nagsabi sa akin na if we were in the same group, we would have been done a week ago. Kaya paos ka. Wala. Paos siya sa simbang gabi namin kagabi. So, kagabi ay galing kami ng St. George's. Kumanta kami for simbang gabi doon. Nakaka-strain kasi yung mga Ang tataas sa Manaki, talagang paos siya By next year Christmas, pwede na ako mag-driving test. Dumali Hindi na naman driving. Learner's exam lang yun, student. Student. Pag nag-14 ka na. Pero pwede na ako mag-driving. If I pass. You pass the learner's exam. Ikaw ba nag-learners ka pa? Oo, 1 week. Oh? 1 week. Hindi, like the test na online? Oo. And then pinalipas lang namin 1 week, then ang tawag doon, we challenge the road test. Challenge namin. Kasi nga kami ay drivers na. Kami ni Mami. Nagda-drive na kami pareho sa Pilipinas. Nangyayari lang yun dati. Hindi ko alam kung inaalaw pa ngayon sa mga immigrant. Pero dati nangyayari yun kapag ka meron kang i-present na license from your country of residence na ikaw ay nagda-drive na. Ikaw ay meron ng history, driving history. License lang. Tapos pwede na namin challenge yung driving exam dito sa Alberta. International license, yung Hindi, sa Canada? hindi siya Hindi ba ganun yun? Hindi siya international license. Kumbaga local license lang natin sa Pilipinas ang kailangan. And then, kumbaga kinikredit nila yon. Although hindi kagaya ng ibang bansa, may mga listahan ng mga bansa na talagang sila? May listahan ng mga bansa na kung meron kang lisensya doon, like Taiwan, Australia, Japan, automatic pwede ka magmaneho agad rito. Bakit? Kasi sila yung, ewan ko, mga first world country kasi yan kumbaga nasa standard lahat na mga traffic rules and nila. Sa Pinas, mismo Sa Pinas, medyo alam naman natin, hindi naman ganun ka seryoso ang tao pagdating sa mga traffic rules. Hindi nga ganun ka edukado lahat or kulang ang kaalaman. Kaya hindi talaga pwede. At kaya nangyayari, pagka yung mga batikang driver sa Pinas na nagpuntang Canada, sila yung bumabagsak. Kaysa doon sa mga, well, hindi ko masabing lahat. Pero marami akong kilala na
nag-driving exam, hindi na sila nag-aral dito, kumbaga hindi sila nag-refresher course man lang, or ano bang tawag sa ganun, yung parang brush up, no? Confident sila. 30 years na ako nagmamaneho sa Pinas eh. Pagdating dito, bagsak. Yung iba nakailang ulit pa. Marami tayong kilalang ganyan kasi nga ay ibang-iba naman ang pagmamaneho dito sa Pinas. At marami sa mga ginagawa natin, kahit ako noon dumating dito eh, as driver sa Pilipinas, hindi papasa sa mga driving exam dito. Kapag hindi mo tinanggal yung habit na ganun, pag hindi ka nag-shoulder check na ganyan, hindi ka papasa sa driving dito. Sa Pilipinas, hindi naman uso yung shoulder check. Tsaka yan, yung sa mga pedestrian at saka sa mga crossing na ganyan, nako, bagsak na bagsak. Pilipino. Yung Pilipinas eh, yung mga natawid, bubusinahan, mumurahin pa eh. Dito, hindi pwede yung gano'n. Baligtad. Priority talaga. Priority ang mga tumatawid, mga naglalakad. Sa Pilipinas, makikipagpatintero ka. Kailangan magaling ka makipagpatintero sa mga sasakyan. Sa mata. Kailangan mong umilag para hindi ka masagasaan. Siguro pag nag-drive ka sa Pinas, bangga ka na. Ikaw yung alangan doon. Oo. Yun nga ang iniisip ko. Kung halimbawa paano kung mapadpad ako sa Pilipinas ang araw ngayon, di ba? Buwi tayo doon. Hindi ko alam kung kaya ko pang magmaneho. Yun ang problema. Kasi sigurado, kapag in-apply mo naman ngayon, kasi syempre nasanay ka na, 4 na taon na tayo nagdadrive dito. Kapag in-apply mo ngayon itong ganitong pagmamaneho, which is ito na yung normal mo eh. Baka ikaw naman ang tawagin doon na kamote at hindi marunong sa kalsada. Kasi nga, iba nga ang norm nila, di ba? Yun ang inaalala ko. Hindi ko alam kung makapagmaneho ako doon. Baka maya't maya, bawat kanto, businahan ako ng mga nasa likuran ko kasi pinatatawid ko yung mga tao. Naku po. Ini-imagine ko nga, ang mga crossing doon, kuya, yung mga uncontrolled, walang stop sign or walang yield sign. So mga 3-way na crossing at saka mga 4-way na crossing. Bango. Iniisip ko ngayon, pag binabalikan ko sa isip ko, sino ang mag-i-stop? Sino ang mag-i-yield? Doon sa mga kanto, doon kagaya doon sa mga kanto malapit Wala. sa atin. Siyempre. Hindi ko alam kung sino, kung paano. Kaya yun ang magiging challenge sa akin. Yun ang magiging problema ko. Hindi kagaya dito, lahat ng kantong lalabasan mo or lahat ng highway na e-enteran mo, papasukan mo, lahat may sign kung mag-yield ka ba or priority ka, di ba? Alam mo. Uy, delikado ka mo ito bukas, mag-yelo eh. Oo, pag lumamig mag-yelo, napakadulas na. May skating rink yan. 2,000 years later. Ngayon nga pala namin papalitan ng ang salamin ni Jayron. Ngayon yung appointment. Actually wala namang appointment. Sabi ng kausap namin dito sa eye care ay Sabado sila open, Sunday hindi. Kaya anytime ng Sabado pwede naman magpunta para yung lenses ni Jayron. Nak! Kunin mo yung laptop ni Mami, hindi yung pwede iwan dun. Yung lenses ni Jayron ay makat para mailagay doon sa kanyang frame. Yun yung bagong lenses, no? Na kanyang myopia control lens na salamin. Let's go. Ha? Nasaan? Oh my God. Hindi tayo pwede mag-iwan ng ganito sa sasakyan. Malilintikan ang sasakyan natin. Mababasagan tayo. Nanakawin yan. Hold this too. iPad and laptop ni Mami kasi naman eh. Dinaanan namin yung trabaho ni Mami kasi naiwan niya yung laptop kahapon doon. Hindi naman yung mawawala doon, kaya nga lang kailangan yata niya kasi meron siyang gagawin. Kaya dinaanan namin para ako na. Ha? Ay baka madapa ka. No. Hindi ka. Para ka magbebenta ng gadgets. May laptop ka na, may iPad ka pa. Hindi, pasok tayo at malamig. Napakaganda ng araw guys, tingnan nyo naman ha. Ang temperature namin ngayon ay sa 12.
Can you? 12 degrees. Ang ganda kuya. Parang bago na naman ano mami? Oo, brand new. Parang brand new. Kasi, Yung frame lang ng buti nga Oo. ganda yung frame niya eh. patingin kuya. Yun oh. Kumin- Bagong bago yung lens. Kalata. Yung frame niya luma pero ang galing. So pagpunta niya dito, tanggal mo nga. Tinaitin na rin nila yung ano, yung mga ito, mga ganito. At nila. Nilinis. O, tinan mo. Ganda ulit. Nang gas-gas yun. Oh. Tinapang mo naman. Natam mo, tsaka linisin mo lagi. Oh, it's the same type of lens. Oo. Kasi ngayon na yung control eh. So tinanong ko kung Like same brand. forever na ba magkaganyan. Most probably forever ka nang may Mas ganyan. okay sa kanya kasi na-control yung mata niya. Yung pag-change. Progression nung ano, grado ng mata niya. Prevent. Kasi kung hindi baka Mas ano. makapal lang. Pressing down on my nose. Ayan. So wala naman tayong babayaran dito, no? Libre lang. Kasi ano yun, nasa Part yun ng ano, na i-change nila na for free. Oo. Part, yan na yun. Kasama sa promo. At kami guys, bigla na lang may nag-doorbell. Kala namin kung sino. Hindi ko nga binuksan yung pinto. maka-captured yun doon, no? Oo. Ah. Sabi ko lang, ano yan, how can I help you? Sabi ko gano'n. Tapos biglang ano. Sabi mo na sa Ate Adele pa eh, Sabi no? ko kay Daddy, baka si Ate, parang si Ate Adele pa yun. Si Oo, Ate Adele si lang Ate doon sa Adele nga. labas. So, Dinala nila it turns out si Ate Adele nga. Tapos meron na kasi sila. Dinala nila tong aming sticker para dun sa Oo. last time na linis ng furnace. Ito yung and kanilang business. Ito ang kanilang business Ideal Air Solution. Ayun, Ideal Air Solution. So, ayun na yung kanilang business card, yung kanilang Furnace business and name air and duct. number nila. At may pakik pa si ate. Salamat May po. pakik. Thank you. Thank you ate. Maaga Merry Christmas. Thank you Kuya Mon. Ayan na, ang business owner. Kaya kung gusto nyo magpalinis Ng ng furnace. furnace, eto, kontakin nyo lang to si Kuya Mon. Mm. Yeah. Oh wait, Ayos it's gonna eh. fall down. Tingnan niya natin. I-post mo daddy yung ano nila calling card. Okay, let's see. Baka naman tumawag. Cake niya eh. Yeah. Oops. Oy! Wow! Bango. Wow Wait, naman. mommy. It's sticky in With coconut. underneath. Look at It my has pants. coconut. Wala, punasan mo. Oo nga, umaga. Umagos na. Doon sa table. Tissue. Doon na. Oh, ang sarap. Wow, may dessert. Tara. Bukasan na natin.